Blessed Sunday morning everyone. Ganitong oras ang gising natin. It's 4 AM ngayong Sunday dahil nagbabalak po tayo na mag-walking. Pero bago po ang lahat, prepare ko po muna yung agahan namin mag-ama para pagbalik saka po kakain. Ang ating binabalak na lutuin nga po pala ay sopas ulit. Sopas ulit dahil mas madali po. Okay, simulan na po natin. Nagtataka siguro kayo bakit mayroon akong repolyo dito. Minsan po naglalagay ako ng kaunti lang po. At kahit pa paano po at least may gulay siya. Ayan, kaunti lang naman po ilalagay natin. Kung sakasakali. Naka-ready na rin po yung ating sibuyas, bawang. Ang ginagawa ko, pinipit-pit ko po yung bawang. Okay. Yeah, handa ko muna ating mga ricado po. Mas gusto ko po kasi yung ganitong pinipit-pit natin para kahit pa paano makuha natin yung tamang lasa niya. Ayan. Hindi man po masyadong maliwanag yung aking video, iayos na lang po natin mamaya. Yes, ayan. Tama na po itong bawang na to kasi okay, tapos turugin pa natin konti. Ito sibuyas natin. Ang ginagamit ko po pagka ganito, puting sibuyas ko para hindi masyado nagkukulay. Kasi yung ating sibuyas na yung pula, okay naman. Talagang maganda po yun kumpara dito. Kapag nagluluto po ako ng sopa, since meron din lang. Kung wala naman po, anong klase ng sibuyas na nandyan, pwede na rin po yun lahat. Wala naman talagang formal na training sa pagluluto. Natuto po ako nito dahil matagal po naging houseboy, matagal po. Kaya natuto naman ako kahit mga pasimpleng luto lang. Tapos na-apply ko na rin po siyempre dahil dalawa po kami nga nagkataon tong anak ko dito sa bahay. Dahil yung misis ko nga po katulad ng sabi ko is OFW. So yung mga natutunan natin na yon magagamit po ngayon. Meron po tayong butter nga pala pang isasama ko po sa panggisa, and then meron na po ako kasing naka-ready na, mas gusto ko po kasi sa sopas buto-buto. Nailaga ko na po yan. Actually malambot na rin yan kahit na paano, pero ilalaga pa rin natin ulit. Kung wala hong chicken, buto-buto po. Meron tayong manok doon pero nagkataon na frozen po sila at medyo kailangan natin na ito. Then, bago natin iluto kasi matatagalan po tayo. Ito naman, itong macaroni po ang ginagawa ko kasi kung yung iba po nilalaga nila, yung iba naman ay sinasabay na po nila sa pagpapakulo nung kanilang karne at saka kung ano man. Ako po pinababad ko po muna pansamantala, and then sinasama ko po sa paggisa pag medyo malambot na siya. Okay, lalagay po tayo ng 1/4 at least, 1/4 kilo at least, kasi ito naman may pwede pang merienda mamaya kung sakasakali. Okay, ito na po, babad ko muna natin. Sa pagbabad ko po kasi nilalagyan po siya ng counting salt. Hindi ko alam kung bakit. Pero nakikita ko kasi ginagawa nila yan minsan. Sa pagbabad lang naman. And siyempre hugasan din naman natin yan. Pinakamaganda po niyan is pagbabad ninyo, hugasan nyo na rin permanently. Okay, dumako na po tayo sa ating pinaka masarap na parte, ang pagluluto. Ito. Okay. Meron na pong dagdag
Lagyan natin ng cooking oil yung ating kawali. And then ito po yung ating mga ingredients kanina. Kailangan painitin natin ang bahagyo ito. Itong mantika natin para kahit na paano. Okay. Lagyan natin yung bawang. Medyo lang pa yung init niya. Anyway, pwede na yan. Okay, pula na siya. Sunod natin po kaagad itong, huwag natin hintayin mag-brown ng todo. Itong sibuyas natin. Ganyan po. Yan. Natin ng bagyo na yan. Ito na yung ating nilagang buto. Pasensya na po kayo sa pagluluto ko. Katulad ng sinabi ko po, wala akong formal training sa pagluluto, pero yung mga basic na paggisa-gisa lang naman, okay naman po yan. Importante may raos namin yung aming pagkain na hindi namin kailangan bilhin sa, ibig sabihin every meal ay kailangan kang bumili ng iyong lutong pagkain. It is impractical po. Dahil kahit na paano, kung marunong po tayo magluto at may lulutuin din lang, di hamak po na nakakatipid tayo. Ganun po. Ito naman po kasi ay masangkot sa actually dito ko po nilaga. Para ko lang mapabilis. Ito naman, nasa choice po natin ang paglalagay ng butter. O pwede naman natin ilagay ito right after o po pwede natin ipanggisa katulad nito. So ang gagawin ko po ito nga. Ipapanggisa ko nga po ito. Ganito po ginagawa ko kasi hindi po pwede na ito ang gawin kong mantika sa ilagay ng sibuyas minsan dahil parang mawawala po yung lasa ng butter. So ito na po siya. Tunawin lang po natin. Saka ilagay naman natin yung pinakamahalagang ingredients sa lahat or yung mismong main yun yung ating main dish na lulutuin dahil hindi matatawag na sopas ito kung hindi natin yan, ganyan ginagawa kasi yung iba ho ginigisa nila, ginagamit na panggisa, ginagamit na mantika yung butter, which is yun naman talaga, pero minsan po kasi parang hindi mo na nalasahan yung butter pagka ganyan na ayan, okay na po siya. So ito na, ilalagay ko na po yung dahilan kung bakit tayo nagluluto. Ito, naibabad ko po ito. Ganito po kasi ginagawa ko. Yan. Okay. Ilalagay ko ganyan. Yan. Kahit pa paano po ginigisa ko pa rin yan. Iba-iba po tayo ng pamamaraan ho. Pasensya na. Siguro yung iba dyan na madalas magluto ng sopa, sinasabi ba't ganun siya magluto. Anyway, pasensya na po. Ito yung ating sinasabing the art of cooking. Kalayaan din natin at some point sa pagluluto. Kung ano yung paano yung ating style. Kanya-kanya po tayong style para masabi na ating pagkain ay may uniqueness sa sariling atin. Kaya yung iba siguro, ba't ganun? Ganun siguro sinasabi sa akin ngayon. Pero pasensya na po kayo. Tulad nga lang sinabi ko, style ko po yun. And then, pag nagisa na po na ganyan, lagyan natin ng bahagyang patis para naman mamaya yung lasa niya sana po yun. Hindi na tayo kailangan gumamit ng tinatansya ko po, okay po yan dahil magiging sapat po gumamit ng anumang seasoning kasi alam naman natin na hindi sa lahat ng pagkakataon napaka-healthy po ng seasoning. Hindi ko sinasabing hindi healthy, pero kahit na paano po pag sobra, ika nga, hindi ho talaga maganda. Ayan na. Yung ating pasta,
kahit pa paano nakakasama sa pag-isa, sasabawan na po natin ngayon yan. Ito po kasi ay naluto ko na kanina. So, pwedeng ito po ilagay. Ngayon, kailangan kasi natin ng malaking kaldero paglagyan. Ililipat ko po siya doon din sa pinaglalagaan ko. Hugasan lang po natin ulit. Okay. So, before siyang kumulo kasi ganito na po ginagawa ko. Ililipat ko siya para yung mga iba pang mga ingredients na ilagay ko ng tayo. Yan. Nakita niyo po ba ang ginagawa ko? So, ayun. Ayan. Para tuluyan na ho siyang para tuluyan na ho siyang kumulo ng maganda. Lulutuin na ng maganda. Takpan po natin. Ayan po. Tapos, pinakahuli natin po ilalagay dyan is yung milk. May gatas po yan eh. So, maghintay po muna tayo ng bahagya. O ayan, kumukulo na po yung ating sopas. Kailangan natin kahit na paano ay haluin para di ho dumikit. Minsan po kasi dumidikit ito. Okay. Ayan siya. Hintayin pa po natin. O pwede takpan ng todo, baka mag-overflow. Ayan, ganyan lang po. Okay, lagyan naman po natin ng ground pepper. Kahit pa paano, ayan. Black ground pepper. And then, pwede na po nating ilagay itong ating, yung niluto ko kanina, ito po yung ating konting carrots. And then, ito yung repolyo. Para sa akin po kasi ang sopas na may gulay, kahit na parang mas healthy pa rin po. Para sa akin lang. Yan. Ganyan po mangyayari sa akin. Ganyan po ang aking pagluluto ng sopas. At ilang beses ko naman na itong naipatikim sa aking mga kaibigan yung ganitong klase na may gulay. Bagamat yung iba nagugulat. Yung iba naman okay lang kasi some of them naglalagay din talaga ng gulay. So hindi lang pala ako nag-iisa. Hintayin natin itong maluto. Mas maganda po kasi yung yung luto niya talagang medyo lamog siya ng konti. Nako, ano ba to? Ba't ang laki? Kaya kasama. Hindi nahiwa. Hanggang pa natin yun. Yes, hindi at least yung ating hindi ho siya malalamog. Tingnan pa natin yung kalalabasan. Ano po? Hintay lang tayo ng konti. Eh yun kasing okay, this is our last ingredients. Ito yung ating pinakahuling ingredient. Pero ito po ay optional. Pwede naman po kasing sa inyong sariling bowl na po ilagay pagkakakain na po kayo. Ito po yung ating evaporated milk. Yes, ilalagay ko na po kasi sanay naman po kami na ayan. Ito. Ayos na po, ganyan na po yun. Yan, ito na po yung ating sopas. Hindi ito. Ito na po yung ating sopas. Yan, buto-buto po ang nilagay ko. Yes, kita nyo po. Yan, ayan. Ayan siya. So, okay lang sa amin yan po yung ganyan na medyo masabaw ng kaunti. Pero hindi naman sobra. Yung tama lang po yung sabaw dahil kaya nga po tinawag na sopas. So, ayan. Luto na po yung ating sopas. Pwede na tayong pansamantala po, okay, patayin na natin yung kalan. Okay na po yan. Of course, titikman natin.
Wow, ang sarap na. Ayan, yan. So, dahil ayan na siya, luto na siya. Pwede naman takpang ganyan lamang po. Okay. That's all for now. Ayan, nakapagluto na po tayo. Yun, tingnan nyo, pinawisan po ako dahil mainit po rito sa Manila eh. Maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay ng aking vlog. Kahit na papano na ipanahihatid ko po sa inyo na kaunting aktibidades ko po bilang isang house husband. Sa walang sawang pagsuporta at ganun pa man, palagi ko pa pong ipinapaalala na sana at inihiling na sana po subaybayan nyo po yung aking YouTube channel, ang Dr. Arellano Covers and Vlogs or Dr. Arellano Song Covers, and then ang aking FB, Tor Antiporda Arellano, ang aking page, FB page is Tor Arellano Covers and Vlogs pa din, and then I have my TikTok account, Tor_Arellano. Blessed Sunday, everyone. Bye-bye and see you next time. God bless us all. Bye. Thank you.